Magandang araw mga anak. Kumusta kayo? Okay. Maraming salamat. Tayo magpapasalamat sa Diyos at tayo patuloy na ligtas sa anumang pagsubok na dumarating sa ating buhay. Sa araw na ito, mayroon tayo ulit panibagong lesson. Ito ay ang Finding GCF or LCM of 2 to 4 numbers using continuous division. Pag sinabing continuous division, yung patuloy na pagdidivide hanggat wala nang makapag-divide sa mga bilang. Okay, ano nga ba ang GCF or LCM? Pag sinabi natin GCF, greatest common factor. It is the greatest number that is a factor of 2 or more other numbers. Ibig sabihin, yan yung pinakamalaking bilang na makakapag-divide parehas sa pares ng number o kaya ay mahigit sa dalawang bilang. Okay? When we find all the factors of 2 or more numbers and some factors are the same or the so-called common, then the largest of those common factors is the greatest common factor. Ito yung nagagawa natin kapag sa listing method, yung ililista natin ang mga pwedeng makapag-divide sa isang bilang. Okay? Halimbawa, kunin natin ang GCF ng bilang na 12 at saka 18. This is the GCF of 12 and 18. So, ang gagawin natin, isusulat natin magkatabi ang bilang na 12 at saka 18. So, ano nga bang bilang makakapag-divide sa kanila? So, ito ay ang 2. So, 12 divided by 2 is 6. Sulat natin sa baba yung sagot. 18 divided by 2 ay 9. Sulat din natin sa baba niya. May makakapag-divide pa kaya sa 6 at saka 9? Meron pa. Ito ay ang 3. So, 6 divided by 3 ay 2. Then, 9 divided by 3 is 3. Meron pa kaya? Okay, so wala na. Wala nang makakapag-divide maliban lang sa 1. Pero kapag gamitin natin ang 1, parehas din lang ang makukuha nating sagot na 2 divided by 1 is 2 pa rin. So, dyan na tayo mag-i-stop o titigil sa pag-divide kung wala nang makapag-divide sa dalawa. Okay, so para makuha natin ang tinatawag na GCF, sila ngayon yung i-multiply natin yung mga ginamit nating pinang-divide na bilang ito yung 2 at saka 3. So, 2 times 3 is equal to 6. So, ito ngayon yung tinatawag na GCF ni 12 at saka 18. Pangalawang halimbawa, what is the GCF of 12, 24, and 48? So, tatlong bilang na itong ating kinukuhanan ng tinatawag na GCF. Sulat natin ulit silang tatlo, magkakatabi, 12, 24, at saka si 48. Anong kaya makakapag-divide sa kanila? Parehas. So, 2. So, 12 divided by 2 again is 6. 24 divided by 2 is 12. 48 divided by 2 is 24. Mayroon pa kaya makakapag-divide ulit? Mayroon. Ito ay ang 2 ulit. So, 6 divided by 2 is 3. 12 divided by 2 is 6. 24 divided by 2 is 12. Meron pa kaya ulit makakapag-divide sa mga nakuha nating quotient? Meron pa. Ito ay ang 3. 3 divided by 3 is 1. 6 divided by 3 is 2. 12 divided by 3 is 4. Meron pa kaya? Wala na. Maliban lang ulit sa 1 na makakapag-divide. So, dahil wala na, i-multiply natin ulit yung mga ginamit natin pinang-divide. Ito ay ang 2 times 2 times 3. So, 2 times 2 is 4. 4 times 3 is 12. Ito yung tinatawag ulit na GCF ni 12, 24, at 48. Okay, ano naman kaya ang LCM? LCM is the least common multiple. Ito yung pagpaparami sa bilang.
Ang LCM is the smallest positive number that is a multiple of 2 or more numbers. Kapag pinaparami natin ang bilang, kapag magkaroon sila ng parehas na makikita natin, yan yung tinatawag na LCM. Halimbawa, si 2. Paparamihin natin. Ito yung pag sinabing multiple, yung imumultiply natin ng isang patataas na number. 2 times 1 is 2. 2 times 2 is 4. 2 times 3 is 6. So yan, 2, 4, 6, 8. Multiples na paparami natin. Si 3 naman, 3 times 1 is 3. So nag-uumpisa tayo sa 3. 3 times 2 is 6. 3 times 3 is 9. 3 times 4 is 12. Yan yung tinatawag din ng multiples ni 3. Ganun din si 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24. Ngayon, kung kukunin natin ang tinatawag na LCM nitong tatlong bilang na 2, 3, at 4, mayroon ba silang pagkakaparihasan? Mayroon. Ito ay ang 12. Ito yun. 12. Mayroon parehas sila ng 12. So, kapag sinabi na LCM of 2, 3, at 4, ito ay ang 12. Pinakamaliit na mayroon parehas sa kanila. Okay? So, halimbawa, find the LCM of 12 and 24 gamit ang continuous division. So, gaya pa rin ng ginawa natin kanina, sa GCF, i-divide natin dito sa gilid. And then, kapag wala nang makapag-divide, stop na tayo. Pero para makuha natin ang tinatawag na LCM, yung mga ginamit natin na pinang-divides, yun ay imumultiply din natin. Kasama ang pinakahuling quotient sa baba. So we have 2 times 3 times 2 times 1 times 2. So we have 2 times 3 is 6, times 2 is 12, 12 times 1 is 12, 12 times 2 is equal to 24. So ito yung tinatawag nating LCM. Okay? Next. What is the LCM of 10, 20, and 24? Okay, gaya pa rin sa ginawa natin sa nauna, isip tayo ng makakapag-divide ulit sa tatlong bilang na ito. We have 2. 10 divided by 2 is 5. 20 divided by 2 is 10. 24 divided by 2 is 12. Mayroon pa kaya makapag-divide? Okay. Kahit dalawa lang yung pwedeng makakapag-divide, itutuloy natin, hindi kagaya doon sa GCF na yun ay parehas sa kanila kasi greatest common factor yun. Dito sa LCM, kahit dalawang pares lang ang mayroon tayong pwedeng makapag-divide, itutuloy pa rin nating i-divide. So, eto, 5 and 10, mayroon pang common factor sa kanila. Ito ay ang 5. 5 divided by 5 is 1. 10 divided by 5 is 2. Isulat natin yung 12 kasi hindi natin ma-divide ng 5. Kopyahin natin. Isulat natin sa baba. Then, dito ngayon, may pares pa ba na mayroon pang common factor? Mayroon itong 2 at saka 12. Ang common factor pa rin nila is 2. So, 2 divided by 2 is 1. 12 divided by 2 is 6. So, dahil wala na, so ito na ngayon ang ating kukunin na LCM. 2 times 5 times 2 times 1 times 1 times 6. So, 2 times 5 is 10. 10 times 2 is 20. 20 times 1 is 20 pa rin. 20 times 1 is 20 pa rin. 20 times 6 is equal to 120. So, eto ngayon yung tinatawag na LCM ng tatlong number na ito. Okay. Applying GCF and LCM in problem solving din.
na i-apply din natin sa pagsosolve ng problem solving ang GCF at saka LCM. Paano nga natin masasabi na ito ay gamitan natin ng GCF or LCM? So, dito, we have the so-called word clue na tinatawag natin sa bawat problem. Kung sa GCF, mayroon tayong mababasa na tinatawag na word clue. Ito ay ang greatest, largest, maximum, dividing something, or cutting something. Okay? So, yan yung mga makikita nyo kung mayroon kayong mabasa na mga salita na ito sa isang problem. Ibig sabihin, masosolve nyo ang problem niyan sa pamamagitan ng GCF. Next, paano naman sa LCM? Sa LCM naman, kung may mababasa kayong smallest, minimum, first, least, next, repeated over and over, when both will meet again, o kaya when both will be equal. Okay, halimbawa, sa mga problem na ito, a carpenter has 2 water pipes which are 60 decimeter and 72 decimeter long respectively. He cuts them into equal lengths. What is the greatest possible length of each pipe? Meron po ba kayong nakita? Word clue po dyan. Mayroon dito. What is the greatest? Dahil mayroon tayong word clue na greatest, paano nga natin isusolve itong problem na ito? Kaya nang nasabi natin, ang greatest ay sa word clue ng GCF. So, gagamitan natin ngayon itong problem na ito ng GCF. Okay? Pangalawang problem. Johnny exercises every 12 days and Laura exercises every 8 days. Johnny and Laura both exercise today. How many days will it be until they exercise together again? Meron din ba kayong nakitang word clue? Meron. Exercise together again. Itong word clue na ito ay doon naman sa tinatawag nating LCM. So, masosolve natin ang problem number 2 gamit ang tinatawag na LCM. LCM of 12 and 8. Ano kaya sa palagay nyo ang LCM of 12 and 8? Para doon na sila ay mag-exercise parehas together again. Okay? Dito sa number 1, puputulin nila ng pantay-pantay. Kaya, ano kaya sa palagay ninyo ang haba ng maging isang putol ng mga pipe na ito kapag pinutol ng pare-parehas na sukat? Okay? So, naintindihan po ba mga bata ang LCM at saka GCF? Ganun lang naman ang ating gagawin. Okay? May tanong po ba? LCM at saka GCF. Mabilis o karamdaman lang? Okay. So, kung naintindihan, mayroon akong ipapagawa sa inyo. Ito ay ang paghanap ng GCF ng mga bilang na ito. 16 and 24, 24 and 36. Gayon din sa paghanap ng LCM pala ito, hindi GCF. Itong pangalawa. Find the LCM of the following numbers. Okay? So, ito ay LCM. Okay, so yan ang inyong gagawin. Okay? Maraming salamat mga anak sa inyong pakikinig. Bye!